Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga sa ating devotion, si Sister Bindia. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. And happy birthday po kay Rosalinda and Rogeline, no? Kasama natin lagi dito sa ating daily devotion. Yung tatalakayin po natin, tuloy-tuloy pa rin po patungkol sa In God's Perfect Time. Nawa tayo ay lumalago sa pagtitiwala natin sa Diyos na siya yung talagang mayroong perfect timing unang-una sa kanyang mga pangako, no? Now, yung verse po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Genesis chapter 15 verse 5 and 6. Sa Tagalog ko na lamang po babasahin, ito po ang sinasabi. Ito po ay patungkol kay God tsaka kay Abraham. So, siya'y dinala niya sa labas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo." At sinabi sa kanya, "Magiging ganyan ang iyong binhi." Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. Now, yung background po nito, pinangakuan ng Diyos, yung tinalakay natin kahapon, no? Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur, mula sa panahon ngayon sa Iraq, papunta sa lupang pangako sa Canaan, sa Israel. At sinabi ng Diyos, magiging isa kang malaking bansa, no? Maraming mga hari magmumula sa iyo. Now, yung problem kasi dito, si Abraham matanda na, tapos wala pa siyang anak. So, iniisip na Abraham, baka sa pamamagitan ng kanang kamay ko, yung siguro pinakamataas niyang alipin, si Eliezer. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi sa pamamagitan ng Eliezer, galing talaga sa iyo. Sabi po rito, dinala siya ng Diyos sa labas, tapos pinakita sa kanya yung mga bituin. Naalala ko tuloy nung kasama ko yung kaibigan ko, long time ago, pumunta kami sa mataas na bundok, nagstay kami doon overnight, talagang walang polusyon, tapos yung napawi lahat ng ulap, yung wala namang ulap, tinitingnan mo, napakaraming bituin, kitang-kita mo, clear na clear, no? Siguro during that time, gano'n na nakikita ni Abraham, sobrang clear na clear yung kalangitan, ang daming mga bituin. So sabi ng Diyos sa kanya, tingnan mo yan Abraham, nabibilang mo ba yan? Subukan mong bilangin. Ganyang karami yung iyong magiging mga anak. Ganyang karami yung mga tao na magmumula sa iyong katawan mismo. So sabi po rito sa Bible, sumampalataya si Abraham sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. So sabi ng Diyos sa kanya, ganyan magiging karami yung iyong binhi. At si Abraham sumampalataya. Now, yung pag-aantay po sa pangako ng Diyos, it takes a long time. Ang haba ng waiting period. Yung unang teaching po natin ngayong umaga, yung best friend po ng waiting, ng pag-aantay, is faith. Sabi dito sa Bible, sumampalataya siya sa Panginoon. Kapag nananampalataya ka sa Panginoon, kahit gaano pa kahaba yan, kahit gaano pa katagal yan, kaya mo mag-antay kasi naniniwala ka sa salita ng Diyos. Naniniwala ka sa pangako ng Diyos. So, yung best friend ng waiting po ay faith. Now, meron pong kaaway naman yung waiting. Ano po yon? The enemy of waiting is doubt. Kapag ikaw naman ay nagduda, hindi ka na makakapag-antay. That's the problem. Merong kaaway yung waiting, yung pagdududa. And I think si Abraham, no, there were times na sa haba ng waiting period, there were times na napapaisip din siya. Siguro nagdududa rin siya at times. I'm not really sure kung anong tumatakbo sa isip ni Abraham, pero meron tayong mga clue. After dito sa Genesis chapter 15, yung the following chapter, sa chapter 16, sinabi ni Sarah kay Abraham, "Ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak." Hindi naman plano ng Diyos na hadlangan talaga si Sarah magkaanak. Plano nga ng Diyos na magkaanak sila. Pero ang sabi, hinadlangan daw siya ng Panginoon na magkaanak. Kaya dumiskarte sila ng sarili nila. Sabi nila, sumiping ka sa aking alilang babae, si Hagar. So, pinakinggan naman ni Abraham, yung sinabi ni Sarai, siya'y sumiping kay Hagar at naglihi. At yon pinanganak po si Ishmael. Now, iniisip nila, baka sa pamagitan ni Ishmael, no? Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka Ishmael. Meron akong plano, Abraham, eh. Hindi diskarte mo, diskarte ko dapat.
So, pangatlong katuruan natin, no? Doubt makes us rely on ourselves. Kapag nagduda ka sa Panginoon, ang tendency, didiskarte ka ng sarili mo. Parang sinasabi mong, baka hindi ka paraanan ng Diyos. Baka hindi dumating yung kaparaanan ng Diyos. I'm not sure, hindi ko alam yung mga pinagdadaanan nila dito. Pero may mga clue tayo rito. Minsan natatawa si Abraham. Ang tanda-tanda ko na. 'Di ba? 100 taon na ako, magkakanak pa ba ako? 90 years old na asawa ko, magkakanak pa ba ako? So may mga ganun silang mga episodes. Now, doubt makes us rely on ourselves. Una-una po, the best friend of waiting is faith. The enemy of waiting is doubt. And doubt makes us rely on ourselves. Kapag nagduda na tayo, didiskarte na tayo ng sarili. Aasa na tayo sa sarili natin. As if ang mga bagay at sitwasyon ng buhay natin nakaatang sa ating mga kamay. So, gumawa sila ng sarili nilang kaparaanan. Yung si Hagar na alipin ni Sarah, ibinigay kay Abraham. Tapos, pinanganak si Ishmael. And by the way, si Ishmael, diyan galing ang Arab nations. Ngayon, ang Israel, galing naman yan kay Isaac, na anak ni Abraham. Okay? Yung Arab nations, galing yan kay Ishmael, na anak ni Abraham. Hanggang ngayon, magkaaway pa rin sila. Kahit nung unang panahon pa, sobrang hirap na hirap si Abraham kasi yung pamilya niya nag-aaway. Si Hagar, si Sarah, si Ishmael, si Isaac, naiipit siya. So, point number 4 natin, we make our lives miserable in our time. In our own way, in our own timing. Pag dumiskarte tayo ng sarili natin, we rely on ourselves, may pangako ang Diyos, pero hindi ka makapag-antay, ikaw na yung mismo gumawa. Ang mangyayari yan, magiging miserable lang yung buhay natin. Kasi diskarte natin eh. Yung pamilya ni Abraham, naging miserable no? Kaya kailangan niya pa mang palayasin si Hagar tsaka si Ishmael. At napakasakit nun. Sabi sa Bible, ang bigat sa pakiramdam ni Abraham nung nangyari yon. So, pag sarili nating diskarte, hindi tayo makapag-antay sa plano ng Diyos, we make our lives miserable in our time. Pero point number 5, God makes our lives beautiful in His time. Ang Diyos po, meron siyang sariling plano. Pag sinundan natin yung plano ng Diyos, nanampalataya tayo sa plano ng Diyos, gagawin niyang maganda atin. No? God makes our lives beautiful in God's time. Hindi po in our time, hindi po in our way, but in God's way and in God's time. Sabi nga dun sa Ecclesiastes, no, He makes all things beautiful in His time. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Meron pong 3 reasons to wait on God. Number 1, wait on God because His way is the best way. So, let's rely on God's promises because His way is the best way. Hindi po diskarte natin, magiging miserable lang yung buhay natin. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Hayaan natin yung Diyos, yung kumilos sa atin, mag-guide sa atin, magbigay sa atin ng direction at sumunod lang tayo sa Diyos. Let's wait on God because His way is the best way. Number 2 po, let's wait on God because His timing is perfect. Yung timing ng Diyos perfect. Para kay Abraham, sobrang late na eh. So, this is chapter 16, no? Pagtungtong ng chapter 17, binisita ulit ng Diyos si Abraham. So, may usapan sila. Sabi ng Diyos kay Abraham, si Sarai, palitan mo ng pangalan, Sarah. Ikaw, Abram ka, di ba? Magiging Abraham ka. So, yung usapan naman nila dito, si Sarai, gawing Sarah. Bakit daw? Sabi rito, sapagkat siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. So, na magkagayon, nagpatira pa at tumawa si Abraham. Natawa lang si Abraham. Siguro may mga times, may episode siya. Of course, si Abraham nananampalataya sa Diyos. But at the same time, I think may mga episode siya na nagdududa siya sa Diyos. Sabi dito, at sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Yung asawa ko, 90 years old na, magkakaanak pa kaya? So, natatawa siya. At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ishmael ang magmana ng mga pinangako niyo sa akin? Ba't di na lang si Ishmael? Sabi ng Diyos sa kanya, no, si Isaac.
Tapos, ang tagal pa ng waiting period. Isipin nyo, 86 years old nang pinanganak si Abraham nang ipinanganak si Ishmael. Ang tagal pa ng waiting time. Nung 100 years old si Abraham, doon palang pinanganak si Isaac. Isipin nyo yung waiting period. Sobrang late na sa paningin ni Abraham. Pero sa paningin ng Diyos, His time is perfect. Perfect po yung timing ng Panginoon. So let's wait on God because His timing is perfect. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na si Eliezer na lang, Lord, o kaya si Ishmael na lang, Lord. Pag sinabi ng Lord na si Isaac. Hindi natin pwedeng ipilit yung sarili nating Ishmael, yung sarili nating diskarte, sarili nating Eliezer, yung sarili nating pananaw. Kung ano sinabi ng Lord, panampalatayaan natin. Number 3 po, let's wait on God because His purpose is eternal. Ayan na. Napakahalaga po nito, no? Let's wait on God. Sa Diyos tayo sumunod, sa Diyos tayo mag-antay, sa Diyos, yung direction ng Diyos yung sundan natin. Because His purpose is eternal. Tayo po kasi pag nagplaplano tayo, pang buhay lang natin, pang pamilya lang natin. Minsan ang pangarap lang natin, kumain ng 3 beses sa isang araw, hanggang dun lang. Pero ang purpose ng Panginoon, pang walang hanggan ang tingin sa atin ng Diyos, ikaw Russell, kaya kakakain, kasi kailangan mo ng lakas, kasi kailangan mong pagsilbihan ng Diyos. No? At yung pagsisilbi mo sa Diyos, generational yung effect niyan. Ganon din kay Abraham, no? Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pagpapalain kita at gagamitin kita, yung influence mo, generational. Thousands and thousands of generations or thousands and thousands of years. Meron ka pa ring influence. Wait on God because His purpose is eternal. Tingnan niyo po, sabi ng Diyos kay Abraham, hindi kay Ishmael yung mangyayari yung pangako ko. Sabi niya, ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa iyo at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac. Kay Isaac, hindi kay Ishmael, hindi kay Eliezer, kundi kay Isaac. At sabi po rito, itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan. Isipin nyo yung nasa isip ng Diyos, pang walang hanggang tipan. Now, ano po ibig sabihin nito? Now, kung yung Arab nations, pumunta ka dyan sa Middle East, no, mga Arab people, galing sila kay Ishmael na anak ni Abraham. Now, yung mga Hudyo naman, galing kay Isaac na anak ni Abraham. Pero alam niyo po, ang purpose talaga ng Diyos, pang-eternal Pagpalain ng mga bansa, pagpalain ng mga tao sa pamamagitan ni Hesukristo. So, mula kay Abraham, kay Isaac, kay Hesukristo, si Hesukristo na Mesaya mapapagpala lahat ng mga bansa. Kaya tayo, hindi tayo katulad ng mga Hudyo na anak ni Abraham sa pamamagitan ni Isaac. Or ng mga Arab people na anak ni Abraham sa pamamagitan ni Ishmael. Tayo po ay anak ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Yan po yung mga pinagkaiba no? Wait on God because His purpose is eternal. Itatatag ko ang aking tipan sa Kanya bilang isang walang hanggang tipan. Bakit? Mula kasi kay Isaac, Jacob, 12 tribes of Israel. Mula dun sa 12 tribes, yung isang tribo dun, yung Judah, dun magmumula yung lahi ni David to Jesus Christ the Messiah. Nandun talaga yung yung new covenant, no? So let's wait on God because His purpose is eternal. Huwag po natin isipin na yung purpose ko, pang dito lang sa lifetime natin. Gagamitin ka ng Diyos, gagamitin ako ng Diyos, gagamitin tayo ng Diyos, generational. God will use you to influence your children and your children's children hanggang sa maraming mga henerasyon. Yun po ang nasa isip ng Diyos. Pero ang nasa isip natin, minsan maliit lang. Palawakin po natin, no? Let's wait on God because His purpose is eternal. Now, para po sa ating discussion, what areas of your life you must wait for God's timing? Anong parte ng buhay mo na kailangan mong mag-antay sa Diyos, sa timing ng Diyos? Discuss po natin ito sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, I pray that you would bless me. I want to be blessed in order to become a blessing. Please honor your name
by making me a channel of your blessing. Use me for your glory. I put my hope in you. I will wait on you because you know what is best. Your timing is perfect and your purpose is eternal. In Jesus' name. Kung meron po kayo natutunan dito sa ating devotion, let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.